Si Haring Francis na namumuno sa kaharian ay tumira kasama ang kanyang asawang si Elena at ang kanyang anak na si Prince Harry. Itinuring ni Prinsipe Harry ang sarili bilang pinakagwapo, pinakamalakas at pinakamatalinong prinsipe sa mundo. Siya ay patuloy na sumusulyap sa kanyang refleksyon sa isang magandang salamin at humahanga sa kanyang sarili ng walang katapusan. Siya ay laging galit, mapagmalaki at bastos nang di niya alam. Ang mga tauhan sa palasyo umiiwas dahil sa kanya. Sino ang naglagay ng palorera dito? Ibubulas ito maliban kung gusto niyong magsisi sa huli. Sisisantihin ko kayong lahat. Patawarin mo ako, kamahalan. Ako po iyon. Hindi ko po sinasadyang maipatong doon nung naglilinis ako ng kwarto. Pasensya na po. Ibabalik ko na po sa orihinal na lugar. Ikaw ay tumatanda na, ngunit tila kulang ka pa rin sa bait. Hindi ko kukonsintihin ng ganitong kapabayaan sa hinaharap. Ang bawat isang bagay ay dapat itago sa lugar na ito. Naiintindihan nyo? Pinagmamasdan ko kayo kung gaano kayo naging tamad. Tandaan, hindi ako yung tipong nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ang mga miyembro ay natauhan at yumuko at hindi nagbitaw ng salita. Isang araw, isang kilalang salamangkero na nagngangalang Gojo ang lumapit kay prinsipe sa hukuman ni Harry. Nagkaroon siya ng isang hiling. Pagbati, Prinsipe Harry? Ako si Gojo, ang magician. Kung inyong pahihintulutan, gusto kong magsagawa ng ilang magic trick. Sige, ipakita mo sa akin ang iyong mahika. Nagsagawa si Gogo ng ilang pambihirang magic tricks. Hindi ka panipaniwala ang kanyang taglay na mahika. Binago ang isang bantay sa isang magandang babae. Nagtawanan ng lahat ng gawin ito. Pinatubo niya ang mga sungay sa ulo ng isa pang bantay. Ang lahat sa korte ay namangha. Binago niya ang isang loro na iniingatan sa isang hawla, sa isang ruwi sensor. Makalipas ang ilang oras, binalik na sila sa kanilang orihinal na anyo. Habang lahat ng ito ay nangyayari, isang santo ang nagpakita sa harap ng prinsipe. Hariom! 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 Tuluyan ng hindi pinansin ng prinsipe ang santo. Mas naging interesado siya sa paghamon sa mago. Kaya mo bang gawing gabi ang araw? Aking prinsipe, hindi ako maaaring makialam sa mga batas na nilikha ng sarili nating Panginoon. Makakagawa ka ba ng lalaking mas gwapo, mas matalino at mas malakas kaysa sa akin? Siyempre, kaya ko yan. Dapat ko bang iharap siya sa iyong harapan? Na mas matapang at mas malakas kaysa sayo? Hindi talaga. Hindi ko ito matitiis. Walang taong mas gwapo, mas malakas o mas matalino sa akin. Hinding-hindi ko yun matatanggap. Umalis ka sa aking paningin. Nasaktan ang salamangkero at nakaramdam ng matinding insulto. Hindi rin niya iginalang ang santo. Ginoong Mago, walang kabuluhan ang magpatuloy sa isang lugar kung nasaan hindi ka ginagalang. Prinsipe ay hinamon ng kayabangan at ininsulto pa tayong dalawa. Halika, umalis na tayo dito. Ni hindi man lang nila tayo binibigyan ng respeto sa ating mga ginagawa. Oo, umalis ka na. Inimbitahan ka ba dito sa aming lugar? Nagalit ang santo nang marinig ito. Sa sobrang galit, sinumpa niya ang prinsipe. Ito ba ang itsurang ipinagmamalaki mo? Itong tinatawag mong katalinuhan at lakas na iyong ipinagmamalaki, lahat ng ito ay aalisin mula sa iyo. Makukulong ka sa isang salamin na magiging mas maganda kaysa sa iyo. At makukulong ka sa loob nito panghabang buhay, hindi ka na makakaalis doon. Sumpain ka mula sa araw na ito, salbahing prinsipe. Sa sandaling binigkas ng santo ang mga salitang ito, ang prinsipe ay nakulong sa loob ng magandang salamin. Lahat ng kanyang hitsura, katalinuhan at lakas ay nawala sa paningin. Ang prinsipe ay labis na nagsisi. O dalubhasa, patawarin mo sana ako. Napuno ako, kaya ako nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Nakikiusap ako sa iyo. Bawiin mo ang sumpa. Sa ngalan ng prinsipe, humihiling kaming lahat sa inyo. Patawarin niyo ang aming prinsipe sa kanyang kamalian. Mangyaring alisin ang malupit na parusang ito. Sa ngayon, kumalma na ang santo. Tingnan mo, hindi ko na mababawi ang sumpa. Ngunit maaari akong gumawa ng ilang pagbabago. Kung sa hinaharap, isang mabait na babae na hindi alam ang sumpa,
ang magkakagusto sa kanya sa salamin. Babalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Hanggang sa araw na iyon, patuloy siyang makukulong sa salamin. At kung walang babaeng dalisay na puso ang dumating, ay hindi na siya makakaalis sa loob nito magpakailan-kailanman. Ito na lamang ang paraan upang mawala ang sumpa. Pasensya na, ngunit wala na akong magagawa para sa mahal na prinsipe. Umalis ang santo at ang salamangkero. Nakahiga ang mapagmalaking prinsipeng nakulong sa salamin. May ingat na itinago ng ministro ang salamin sa ligtas na lugar dahil siya ay nakulong sa salamin. Ang prinsipe ay hindi nakikita ng karamihan sa mga tao. Nalungkot ang hari sa pangyayaring ito. Mahal kong prinsipe, sigurado akong nakakaramdam ka ng kahabagan dahil nakulong ka sa salamin ito. Ni hindi mo maipahayag ang iyong damdamin. Alam kong nalulungkot at nahihirapan ka sa loob nito, aking anak. Ipinakita ng hari ang salamin para makita ng maraming prinsesa. Pero lahat ay may pagkabigo. Hindi lamang ang hari at reyna, kundi ang lahat ng mga tauhan ay nadurog ang puso sa nangyari sa prinsipe. Hindi sila makaisip ng paraan upang mapalaya ang prinsipe sa salamin. Hindi na nila alam kung ano pa ang gagawin. Nakakalungkot ang nangyari kay prinsipe. Binisita ni Haring Francis ang kanyang mahal na kaibigan, si Haring Albert. Pinakuha niya sa kasama niya ang pinakamamahal niyang salamin. Nanatili siya sa palasyo ni Haring Albert bilang isang panauhin. Inilagay niya ang salamin sa isang ligtas na lugar. Noong naglilinis ng silid ang kasambahay ni Haring Albert na si Sarita, nakita niya ang salamin at sinimulan itong linisin. May espesyal na liwanag na lumalabas mula sa salamin. Kay Prinsesa Margaret ang tungkol sa magandang salamin. Si Princess Margaret ay may mabuting puso, mabait at mapagbigay. Walang kahit anong puot sa kanyang puso. Itinuturing niya ang lahat ng may paggalang. Napakadalisay at napakabuti ng kanyang puso. Sarita, itong magandang salamin ay tiyak na may kakaibang kalidad. May espesyal na liwanag galing rito. Alam mo bang ginawa mo ang tama sa pamamagitan ng pagdala sa akin ito? Kaya naman, hihilingin ko kay Haring Francis na iregalo ito sa akin. Sa sandaling tumalikod si Sarita para umalis, dumampi ang kanyang kamay sa isang mamahaling plorera. Nahulog ang plorera at nabasag. Natakot ang dalaga sa kanyang pagkakamali. Prinsesa Margaret, patawarin mo ako. Aksidente ko pong nabasag ang plorera. Sarita, ayos lang. Kukuha tayo ng bagong plorera. Nasaktan ka ba? Hindi ako nasaktan. Napakabuti nyo, prinsesa. Pinagmamasdan ng prinsipe ang lahat ng ito mula sa loob ng salamin. Natunaw ang kanyang puso sa nakitang prinsesang ganung magpatawad, patas at mabait na pakikitungo sa iba. Nakaramdam siya ng pagbabago at sa puntong iyon, nahihiya siya sa kanyang nakaraang pag-uugali. Isang liwanag ang lumabas mula sa salamin dahil si Margaret ay isang mabuting kaluluwa. Nakikita at naririnig niya ang prinsipe sa salamin. Kamusta, Prinsesa Margaret? Talagang nagtataglay ka ng mabuti, mabait at masayang puso. Sana maging katulad mo ako, napakabuti mong tao. Yung lalaking pinili mo bilang iyong kasosyo sa buhay ay tiyak na magiging isang maswerteng tao. Prinsipe, nasisigurado ko na taglay mo rin ang katangiang ito. Marami ang magmamahal sa'yo gamit ang kapangyarihan ng isip at ng iyong tunay na damdamin. Mahal na prinsesa, maaari ko bang makuha ang iyong puso? Oo, kaya mo. Nararamdaman ko ang pagbabagong nangyayari sa iyong puso. Tatanggapin mo ba ako bilang katuwang mo sa buhay? Oo, pwede. Tinatanggap ko ito. Humanga si Margaret sa mga salita ni Prinsipe Harry. Siya ay agad na nagkagusto sa kanya. Mahal na prinsesa, pinalaya mo ako sa salamin na ito at grabing sumpang ito. Natutunan ni Prinsipe Harry ang pinakadakilang aral sa kanyang buhay at lahat ng kanyang pagiging mapagmalaki ay nawala. Nagbago siya sa isang mapagpatawad, mapagbigay at may kakayahang prinsipe. Nagpakasal sina Prince Harry at Princess Margaret at nabuhay silang masaya na may kontentong buhay.
If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.